Kabanata 1161. Tito Benjamin, hindi ko talaga alam kung saan napunta si Tita si Erisa ay nasa tamang landas ngayon. Hinalikan niya ako at kinuha ang kotse. Maingat si Julian sa kanyang paliwanag. Alam niya hahabulin siya ni Benjamin hanggang sa mamatay kung patuloy siyang mananahimik. Nang marinig ito, nakatitig si Benjamin kay Julian ng malungkot na sa kabila nito, napag-aralan niya ang katotohanan ng kanyang pahayag. Napabuntong hininga si Julian nang makilala niya ang bagyo ng kanyang tiyuhin tumingin. Tito Benjamin, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka maniniwala sa akin, kaya mo tanungin mo ang iba. Hinawakan ako ni Tita Erisa. Pinutol pa niya ang lalamunan ko. Tingnan mo, sinulyapan ni Benjamin ang sugat sa lalamunan ni Julian apathetically. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Erisa, para lang nalaman niyang naka-off na ang cellphone niya. Hinanap niya ang kanyang kinaroroonan at nakita niya ang pula lumipat si Dot patungo sa pinakamalapit na bayan, na hindi kalayuan dito. Ewan, iiwan ko na lang kayo sa mga bagay na ito. Ang dumating din ang iba pang mga bodyguard, at pagkatapos ng pagbibigay ng mga tagubilin kay Ethan, sumakay si Benjamin sa kanyang kotse at nagtungo sa parehong direksyon ni Erisa. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya tinitiyak ang pag-aalaga kay Erisa kaligtasan. Samantala, nag-alok si Ethan ng ilang bodyguards na sundan mo si Benjamin para maprotektahan nila siya sa unang sandali ng panganib. Kasunod nito, si Ethan ang natitirang mga bodyguard itali ang mga tauhan ni Julian at bigyan sila ng magandang bagbog. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng paghihirap sa pamamagitan ng bodega. Bumagsak ang puso ni Julian sa kanyang tiyan nang marinig niya ang kanyang mga tauhan ay umiiyak sa sakit. Parang napaka-brutal nito. Maya-maya pa ay nagmamaneho na si Erisa patungo sa bayan, at paminsan-minsan ay tumingin sa rearview mirror para makita kung may sumusunod siya. Hindi siya sigurado kung lalong gumaling ang kanyang nerbiyos sa kanya, nakaramdam siya ng kalungkutan sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Kumunat ang noo niya, hindi siya makatulog ngayon, hindi habang nasa highway siya. Dahil dito, hinawakan niya ang kanyang mga ngipin at sinubukang magtiis sa kakulangan sa ginhawa. Maya-maya pa ay may napansin siyang papalapit na kotse. Maaari niyang wag mo nalang pansinin ang plate number. Nang patuloy itong sumusunod ilang sandali pa ay nag-aalala siya na baka maabutin ng mga kalalakihan ni Julian siya, at hinawakan niya ang gasolina. Inilagay ni Benjamin ang mga ilaw ng hazard sa pag-asang hinay-hinay si Erisa, pero sa halip ay nagmamadali siya. Napapikit ang mga mata ni Erisa mula sa rearview mirror ang daan sa unahan. Nang makita niyang wala ng ibang sasakyan na dumarating mula sa likuran, lumipat siya sa susunod na lane. Napansin niyang sinundan siya ng kotse na nakatalikod sa kanya sa damit, hinawakan niya ang preno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang driver sa likod niya ay natama ng preno, masyadong. Nagpanik siya habang tinitingnan ang paligid ng kotse para sa anumang magagawa niya gamitin bilang sandata. Hindi pa rin siya nakasakay sa makina, at ang kanyang paa ay sa gas pedal. Kung ang mga tauhan ni Julian ay bumaba sa kotse, sinubukan niyang isubo ang kanyang sarili, handa na siyang kumatok ang mga ito sa paglipas ng. Napatigil siya nang makita niya ang taong bumaba sa kotse. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Asawa niya iyon. Lumapit si Benjamin sa kanyang bintana at tinapik ito. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Hindi ko akalain na darating ka. Ang buhol sa Arisas napaluwag ang tiyan habang nakatitig siya kay Benjamin nang hindi makapaniwala. Nasasaktan ka ba? Tanong ni Benjamin habang sinusuri siya nito kinakabahan. Nang buksan niya ang kanyang hazard lights kanina, nagulat siya sa halip na magmadali ang pag-akyat sa kanya, nag-atubili siyang mag-tailgate sa kanya pagkatapos nito. Hindi, sagot ni Erisa na umiiling sa kanyang ulo. Biglang may naramdaman siyang pamamagsik sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, at napapikit siya sabi niya, sumasakit ang tiyan ko ngayon. Agad na yumuko si Benjamin para ilabas ang kanyang kamay sisingilan siya at ihatid siya palabas ng kotse. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Napabuntong hininga si Erisa at pinigilan siya ng sakit mula sa paggawa ng anumang biglaang paggalaw. Hinayaan niya si Benjamin na ilagay siya sa likuran ng upuan kotse. Hinawakan niya ang isang kumot sa ibabaw nito, at pagkatapos lamang ay mabilis siyang bumaba sa direksyon ng ospital. Mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niya paminsan-minsan napatingin siya sa rearview mirror para makita kung ano ang kalagayan niya. Sa palagay ko, sagot ni Erisa, na hinayla ang sarili magkasama. Hinawakan ni Benjamin ang gas at huminto sa ospital sa record time. Tinawagan din niya si Sean sa daan.
Isang grupo ng mga doktor ang naghihintay sa nang makapasok si Benjamin nang ilabas ni Benjamin si Erisa mula sa kotse. "Boss, ilagay mo si Erisa sa kama," malakas na sabi ni Sean sa Benjamin. Agad na ginawa ni Benjamin ang sinabi sa kanya, at pagkatapos ay sumunod siya habang dinadala ni Erisa si Erisa sa emergency room, nagnanais na manatili sa tabi niya. Hinawakan ni Erisa ang kanyang kamay na para bang pakalmayan siya. "Huwag kang mag-alala, mas masakit na ang sakit ngayon. Tumigil ka na sa pag-uusap," nakangiting sabi niya habang nakatitig sa tabi niya ang kanyang panig. Nang makarating sila sa emergency room ay tumigil si Sean, umalis na si Benjamin. "Boss, manatili ka na lang sa labas. Hindi ka namin maaaring pasukin." Kabanata 1162. Nakasimangot si Benjamin, pero tumigil pa rin siya at nagsabi seryoso, "Siguraduhin mong ligtas siya." "Huwag kang mag-alala, boss. Papasok na ako ngayon," sabi ni Sean, sabi niya at isinara niya ang pinto nang pumasok siya sa emergency room. Sabik na naghintay si Benjamin sa labas, naayos ang kanyang tingin sa mga pintuan ng emergency room. Wala siyang ibang hangad kundi pumasok doon ngayon at manatili sa tabi ni Erisa. Ipinakita na ni Erisa ang mga palatandaan ng isang posibleng bago pa man ito mangyari at kasabay ng sakit na naramdaman niya kanina, hindi mapigilan ni Benjamin na mag-alala para sa kapakanan niya at ng sanggol. "Dapat ay protektahan ko siya. Kung ako ang tatanungin, si Julian hindi ko na siya mahuli sa simula pa lang." Dahil sa galit, tinawag ni Benjamin si Ethan at sabi niya, "Dalhin mo na lang si Julian sa basement." Nang marinig ito, napatingin si Ethan kay Julian, sumagot siya sa telepono, "Oo, Mr. Graham." "Natagpuan mo na ba si Mrs. Graham?" Nang marinig niya mula kay Benjamin na si Erisa ay sa kasalukuyan ay nasa emergency room, hindi pinabayaan ni Ethan si Julian ng anumang kagandahang loob. Siya hinawakan niya si Julian at biglang inihatid sa loob ng kotse. "Panoorin mo yan, Ethan. Ako pa rin ang saya ng Graham pamilya." Napabuntong hininga si Julian matapos siyang mamanhandle ni Ethan. Nakakalungkot isipin na binigyan siya ni Benjamin ng isang mga Pinoy, at ngayon, maging ang mga Pinoy na Pinoy. Tinatrito siya ng walang pakialam. Panoorin ito. Nasa emergency room na si Mrs. Graham pagkatapos ng impyerno na pinagdaanan mo siya, at inaasahan mo na magiging madali ako sa iyo. Kung kahit anong mangyari sa kanya, magaling ka ng patay. Galit na galit si Ethan. Hinawakan niya ito, isinara ang pinto ng kotse, at sinabihan ang mga bodyguard na dalhin ang mga tauhan ni Julian sa pulisya istasyon. Ang mga taong ito ay karapat-dapat na mananatili sa likod ng mga rehas magpakailanman para sa kidnapang Mrs. Graham. Sa kabilang banda, kinakabahan si Julian nang siya ay narinig ko ang sinabi ni Ellen. Naalala niya na si Erisa ay medyo hindi nasaktan sa buong palitan nila sa bodega, maliban sa namamagang palso nito. "Wala naman akong ginawa sa kanya. Ano ang nakukuha niya? May kinalaman ba sa akin ang pag-aalaga sa ospital?" Kahit na sinasaktan niya ito, si Erisa hinalikan niya ito at tumakas bago pa man niya ito mapahamak. "Paano ito ang aking kasalanan ba niya na napunta siya sa ospital? Hindi naman siguro natatakot si Mrs. Graham magdusa ng mga cramp sa tiyan kung hindi mo siya inagaw sa simula pa lang. Gusto mo ipagdasal na sana ay maging maayos na ang kanyang anak. Kung hindi, malapit ka nang maging isang patay na tao." Pagkatapos ay hinubad ni Ethan ang isa sa kanyang medyas at ipinasok ito sa bibig ni Julian. Napabuntong hininga si Julian sa pagkasuklam at nagsimulang lumaban ligaw. Hinawakan niya ang kanyang mga mata mula sa amoy ng medyas ni Ethan, at sandali, akala niya ay lalabas na siya. Galit siya. Sana mawala si Erisa sa kabila nito, hindi niya maiwasang matakot sa kung ano ang mangyayari sa kanya maging sa kanya kung mangyayari iyon. Kung mawawala ang kanyang anak, si Julian ay magkakaroon ng nagtagumpay siya sa paghihiganti laban kay Benjamin, ngunit ano ang halaga? Mabuti na lang sana kung hindi siya kilala ni Benjamin. Sa totoo lang, namiss na niya si Erisa sa pag-aalaga kay Erisa sa bodega. Nang maglaon, dinala ni Ethan si Julian sa Yaleview at ikinulong siya sa basement. Napapaligiran ng hindi matatagpuan na kadiliman, si Julian ay natatakot at nababalisa, hindi sigurado sa kapalaran na naghihintay sa kanya. Sa ospital, si Erisa ay pinalayas mula sa hospital emergency room pagkatapos ng isang oras. Nagising na siya nang ipasok siya kanina, ngunit ngayon, mahimbing. Siyang natutulog. Bumaba ang puso ni Benjamin sa kanyang tiyan habang siya ay nag-aalangan na tanong sa doktor, kumusta na siya? "Okay naman sila ni baby," sagot ni Sean bilang lumabas siya ng kwarto para bigyan ng kaunting kapayapaan ang isip ni Benjamin. Napabuntong hininga si Benjamin.
Iningatan niya ang kanyang tumingin kay Erisa, na nakahook up sa isang IV drip. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito, pagkatapos ay sumunod ng mahigpit habang inihahatid siya ng mga doktor sa ward. Sa sandaling si Erisa ay inilagay sa silid ng ospital, tiningnan ni Sean si Benjamin at sinabing mag-usap sila sa labas ng silid. Okay lang ba talaga siya? Agad na pinipilit ni Benjamin, nakasimangot habang nakatitig kay Sean. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang huli siyang ma-check sa isang ospital. Kanina pa siya nag-aaway-away, at ako na ang bahala aminin mo, malapit na ang tawag sa araw na ito. Maswerte siya na nakarating siya sa ospital sa takdang panahon, kailangan niyang magpahinga sa kama mula ngayon. Ilayo mo siya, stress at anumang bagay na maaaring humantong sa isang emosyonal na pag-iisip pagsabog. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mailigtas ang kanyang pagbubuntis, sabi ni Sean ipinaliwanag ng malungkot. Pagkatapos niya ay hinawakan niya si Benjamin sa balikat at dagdag pa niya, okay na siya ngayon, kaya magpahinga ka na lang at magpahinga ka na. See you later. Kailangan pa rin niyang mag-aral ng ilang gynecology report at hindi ko kayang makasama si Benjamin ng matagal. Isang mapang akit ng ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Neurologist ako, pero eto ako ay naglalaro ng gynecologist dahil lang sa tanong ni boss ako sa. Wow, dapat may race na ako. Tumango si Benjamin, at hinintay na umalis si Sean pumasok muna sa kwarto ni Erisa para bantayan siya. Kabanata 1163. Sa pag-ikot ni William sa kanto sa koridor, siya ay napatingin siya sa isang pamilyar na tao at lumapit sa kanya, at kinumpirma na ito ay tunay na ang bodyguard ni Benjamin. Sino ang nasa loob? Nasaktan ba si Mr. Graham? Si Mrs. Graham, sagot ng bodyguard. Nang marinig iyon ni William, agad na pumasok si William at sinalubong si Benjamin, mga mata. Nang makita si Erisa na naka-IV drip, nabalisa siya. Sir, ano po ba ang nangyari kay Mrs. Graham? Medyo masakit ang pakiramdam niya sa tiyan. Umiwas na sagot ni Benjamin, ayaw niyang mag-alala ang butler. Huwag mong sabihin kay Papa tungkol dito. Hayaan mo siyang magpahinga ng maayos. Inilipat ni William ang kanyang mga mata mula kay Benjamin hanggang kay Erisa, pagkatapos ay umalis pagkatapos ng ilang sandali. Saan ka nagpunta? Ano ang tumagal sa iyo ng napakatagal? Darius nagtataka si William nang bumalik si William sa dating ward. Habang tinitingnan ang matanda, nag-atubili ang butler dagdag pa niya, hindi ko mahanap si Mr. Bailey, kaya kinailangan kong hanapin sa paligid ng lugar. Bakit mo siya hinahanap? Ang taong iyon ay palaging nakikinig kay Benjamin. Tawagin mo na lang ako sa director. Nais ni Darius na inalis na siya dahil hindi siya komportable na manatili sa ospital. Mabilis, kung hindi, pupunta ako ng mag-isa. Alam ni William na hindi niya kayang kausapin si Darius tungkol dito, kaya mabilis niyang sinabi, matandang Mr. Graham, humiga ka lang. Dadalhin ko ang direktor narito ngayon. Maya-maya pa ay agad na lumapit ang direktor ng ospital, sa pag-aakalang nag-aalala si Darius sa kalagayan ni Erisa. Bago pa man makapagsalita si Darius, tumulong ang direktor, magpahinga ka, old Mr. Graham. Gagawin namin ang aming makakaya mas mainam na estabilize ang fetus sa tiyan ni Mrs. Graham. Malaki rin ang tiwala ni Sean. Sa pagkakataong ito, mas mainam na magpahinga na lang si Mrs. Graham. Siya hindi na dapat mag-alala. Ano ang sinabi mo? May nangyari kay Isa at nasa ospital ba siya? Habang nagsasalita si Darius, sinenyasan niya si William na tulungan siyang makarating bumaba mula sa kama. Bumilis ang tibok ng ulo ni William. Hindi niya inasahan ng direktor na ipahayag ito kaagad pagkatapos ng pag-aaral. Dali-dali siyang lumapit para suportahan si Darius. Panoorin ang iyong hakbang, old Mr. Graham. Okay na si Mrs. Graham ngayon. Alam mo rin ba ang tungkol dito? Napatingin si Darius sa butler. Kaya naman hindi katakataka na nag-aatubili siya kanina. Kinagat ni William ang bala at sinalubong ang titig ng kanyang amo. Si Mr. Graham ang nagsabi sa akin na huwag sabihin sa iyo ang tungkol dito dahil sa takot na iyon guguluhin nito ang iyong pahinga. Sa pag-alam niyang may problema siya, ang direktor nagmamadali siyang magsalita, mahal na Pangulo, ang kalagayan ni Mrs. Graham ay patatag na ngayon. Hanggat mas mabagal ang mga bagay-bagay at nalampasan niya ang una, trimester, okay na siya. Sige na, dalhin mo na lang ako kay Isa. Hindi pa nga ito matagal na ang nakalipas huli siyang na-hospital at ngayon ay nandito na siya. Muli, kailangan talaga ng pagkain ang kanyang katawan. Hinimok ni Darius si William. Hindi siya magkakaroon ng kapayapaan ng isip kung hindi man lang siya kumuha tingnan mo si Erisa.
Kasama nito ang direktor at si William matanda sa ward ni Erisa. Nang mapansin silang naglalakad sa kanyang ward, si Maria ay nagbuntot ang mga ito sa pag-usisa. Saang ward sila naruroon? Nag-aalala si Darius. Sa unahan. Makikita mo ito kapag binalikan mo ang sulok. Ginawa ni William ang lahat ng makakaya niya para pakalmayan ang matanda. Sadyang ginagawa ito ng maliit na punk na iyon, ha? Siya sinadya kong magtago dito para hindi ako madiliman. Pagalipusta ni Darius habang naglalakad sa kabilang ward. Sa loob ng ward, narinig ni Benjamin ang pagbati ng kanyang bodyguard Darius sa labas ng pintuan. Pagkatapos niyang ipasok si Erisa, ang grupo ni Darius pumasok sa kwarto. Kumusta na si Isa? Lumapit si Darius para tingnan si Erisa na kasimangot. Habang nakatingin sa kanila, napabuntong hininga ng bahagya si Benjamin. Hindi pa siya nagising. Pagkatapos ay binati niya si Maria nang makita siya. Lola, ano bang masama kay Isa? Si Maria ay walang pag-aalinlangan, nag-aalala siya nang makita si Erisa na nakahiga sa ospital kama. Buntis siya pero medyo masakit ang tiyan, kaya na-hospital na siya para sa obserbasyon. Binigyan siya ni Benjamin ng maikling salaysay ng sitwasyon. Buntis ba siya? Nagulat pa rin si Maria, nag-aalala. Maganda ang balita ni Erisa, pero nakakalungkot na masama ang pakiramdam ko sa tiyan. Kritikal ang unang 3 buwan. Ano ang ginawa, sabi ng doktor? Kabanata 1164. Kailangan niyang manatili sa ospital para makasama siya sinusubaybayan, sabi ni Benjamin sa mga hindi mapakali na matatanda. Sinabi ni Darius kay William na bumalik at maghanda ng isang mabilis na pag-inom ng masarap na pagkain para kay Erisa. Agad na tinawag ni William ang isang kasambahay para alagaan mo si Darius bago magmadali pabalik sa Old Manor. Dahil na-hospital din si Maria, wala siyang magawa sa dami ng naramdaman niya at nais lamang niyang humingi ng itlog sa nurse para sa kanya. Gusto niyang nasa bahay siya, dahil ang mga manok na pinalaki niya sa bahay ay naglatag ng pinakamasustansyang itlog. Lolo, ikaw at si Papa ay dapat bumalik sa iyong ward muna at magpahinga. Kung hindi, mag-aalala si Erisa kapag nakita niya kayong dalawa pagkagising ko, mungkahi ni Benjamin. Huminga ng malalim si Darius. Nakikita ko si Erisa, hindi pa rin siya nakabawi ng malay, tumigil siya sa pag-aayos para magdulot ng gulo. Alagaan mo siya at bigyan mo siya ng higit pa. Buntis ang mga kababaihan ay dapat manatiling mataas. Hindi alam ni Darius kung ano ang nangyari at inakala niyang nag-away ang mag-asawa o kung ano pa man sa linya na iyon. Hindi na rin nagpaliwanag pa si Benjamin. Si tatay ay na-hospital lang matapos masyado ng magtrabaho. Kung sasabihin ko sa kanya na nasa ospital si Erisa dahil sa dinukot ni Julian, maramdaman pa niya mas masahol pa. Kung gayon, Benjamin, manatili ka rito kasama si Isa. Gagawin ko, halika na naman, sabi ni Maria bago umalis. Darius, maya-maya pa ay dumating na si Ellen. Napansin ko si Benjamin na nakaupo sa tabi ng kama habang hinawakan niya ang kamay ni Erisa. Hindi siya nanghihimasok at nagtanong lamang tungkol sa mula sa bodyguard sa pintuan. Pagkatapos lang kausapin si Sean para hanapin, pagkatapos ay bumalik na siya sa bahay ni Erisa. Sa sandaling idilat ni Erisa ang kanyang mga mata at hinawakan ng balisa na pagtingin ni Benjamin, siya ay sandaling natula. Ano ang nangyari sa akin? Okay lang ba ako? Ang boses niya ay katamtamang hoarse. Habang siya ay ginagamot sa emergency room kanina, nawalan siya ng malay at sa makatuwid ay hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Dahil sa pagkabalisa, hinaplos niya ang kanyang tiyan, nagtataka kung nawalan na siya ng anak. Huwag kang mag-alala, okay naman ang baby, sagot ni Benjamin malumanay habang hinahaplos ang kanyang ulo. Pasensya na po sa pag-aalala ko sa inyo. Binaril siya ni Erisa, humihingi ng paumanhin. Wala namang pakialam basta't nasa one piece ka. Hinaplos niya ang mukha nito, nababalisa. Inutusan ka ni Sean na magpahinga na lang sa kama, ayusin mo na lang si baby. Sige. Tumango siya, hindi na siya naglakas loob na mag-ingat sa pagkakataong ito. Sa katunayan, nakaranas na siya ng mga palatandaan ng pagkalaglag dati, sa ngayon, hindi na siya na-excite dahil sa pag-atake sa kanya. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ng bata. Malakas ang anak namin. Makikipagtulungan ako sa mga, Dok, huwag po kayong mag-alala. Hinigpitin ni Erisa ang pagkakahawak sa kamay ni Benjamin sa katiyakan. Sumandal ang lalaki at itinanam ang isang halik sa kanyang mukha. May ginawa ba sila sa iyo? Natatakot siya na baka mag-isip siya ng mga bagay-bagay, ikinwento niya ang mga pangyayari kanina. Naging kulay ube ang kanyang mukha sa galit nang malaman niya lakas ng loob ni Julian na sumilip sa kanya.
Si Julian Graham ay nililigawan lamang kamatayan. Nung time na yon, na-hostage ko siya at nakatakas ako, kaya hindi siya nasaktan ng husto. Paano mo sila hinaharap? Hindi na mamagitan si Erisa para kay Julian, siya ay nagsasabi lang ng totoo. Maliban kay Julian, ang iba pa ay ipinadala na sa istasyon ng pulisya. Sapat na ang pag-aagaw lamang ng mga ito upang mabigyan sila ng isang mahirap na oras. Sinabihan ko si Ethan na dalhin si Julian sa basement, pero hindi ko pa nagawa, sa kanya pa. Dahil may nervyos siyang bakal, tuturuan ko siya ng tamang aral sa disenteng pag-uugali tulad ng kanyang tiyuhin. Hindi mapigilan ni Benjamin ang galit sa kanyang puso at namamatay na punatin si Julian gamit ang kanyang mga kamay. Ano ang balak mong gawin? Gusto ni Erisa, natatakot siya na baka mawalan siya ng katwiran. Mula nang maglakas loob siyang mag-isip tungkol sa iyo, ako na ang bahala sa kanya. Hindi karapat-dapat na maging bahagi ng ganitong uri ng pag-uugali ang isang tao, pamilya Graham. Matagal-tagal na rin mula nang makita niya si Benjamin. Napakabangis, kaya sandali siyang nagyayelo. Ayan ba talaga ang parusang ito? Sa kabila nito, naalala niya kung paano hindi pa rin napapanood si Julian ang kanyang anumang awa kanina at ang kanyang intensyon na maghiganti kay Benjamin. Ang kanyang maliit na bit sa isang iglap ay nawala ang simpatiya sa kanya. Kung hindi siya nakatakas ng mag-isa, wala ikinwento kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman imposible para kay Julian na gawin ito, isang bagay na mas kasuklam-suklam pa para sa kapakanan ng buhay ni Benjamin Miserable. Kabanata 1165. Huwag mo lang siyang patayin, paalala ni Erisa, hindi pinigilan mo si Benjamin. Gayunpaman, ayaw niyang magdulot ito ng problema sa kanyang sarili alinman. Umalis na si Julian sa linya at karapat-dapat na maging nagturo ng leksyon. Kahit ano pa ang mangyari, si Erisa ang kanyang matanda. Hindi makatao sa kanya, gusto niyang agawin ito palayo kay Benjamin para maghiganti sa kanyang tiyuhin. Alam ko ang ginagawa ko, pag-amin ni Benjamin. Ay hindi papatayin si Julian, gagawin ko lang sa kanya na sana ay patay na siya. Tumango siya at itinutok ang kanyang mga mata sa kanyang asawa. Paano alam mo ba kung saan ako dinukot? Agad niya akong hinanap nang makatakas ako, kaya kailangan niyang nalaman ko na agad ang kinaroroonan ko nang dalhin ako. Ito ay isang walang brainer. Hindi sinabi sa kanya ni Benjamin na may GPS tracker sa kanyang kwintas dahil hindi niya mahanap kung gusto niya sa hinaharap kung gagawin niya iyon. Patuloy na tanungin ng babae kung kailan si Maria lumapit siya na may hawak na isang basket ng itlog. Isa, gising ka na ba? Ikaw pa rin ba hindi komportable kahit saan? Lola, okay lang ako. Ngumiti si Erisa. Nag-flash siya ng isang tumingin kay Benjamin, tahimik na nagtatanong sa kanya kung paano nalaman ni Mary ang tungkol sa kanyang pag-ospital. Hinawakan ng lalaki ang isang kilay bilang kapalit na nagpapahiwatig na hindi siya ang nagbuhos ang mga beans. Sabi ko sa kanya, bibili ako ng itlog. Sila ang mga katutubong katutubo na kung saan ay pambihirang masustansya. Pinakamainam na, kunin mo na lang yan, pero kung hindi mo kayang kainin yan, kainin mo na lang ng tubig. Inilagay ni Maria ang basket bukod. Maaaring tunog tulad ng isang paglalakad sa parke, ngunit raw maanghang ang itlog, at hindi pa nakakakain ng hilaw na itlog si Erisa. Salamat, Lola. Gayunpaman, siya ay naantig sa sinseridad ni Maria. Sanay ka na sa lasa pagkatapos ng ilang pagsubok. Napabuntong hininga si Maria. Magiging malusog lang ang iyong sanggol kung maayos ang kalagayan ng iyong katawan. Nakangiti si Erisa. Kakainin ko sila, Lolo. Nais ni Maria na maghanda ng hilaw na itlog para kainin ni Erisa. Sa totoo lang, nagmamadali si Benjamin na pigilan ang kanyang pagtatangka. Lola, mabait, ipakita mo sa akin ang mga lubad. Gagawin ko ito, sigurado. Tuwang-tuwa si Maria nang marinig ito at sinimulan niya ito, turuan mo siya kung paano ito gagawin. Lahat ng tainga ni Benjamin. Binuksan niya ang isang itlog sa loob ng bahay, ibuhos ito at ibinuhos ito habang nagbubuhos ng mainit na tubig. Pagkatapos, nagdagdag siya ng asukal sa bawasan ang lasa ng isda. Nakita nila kung gaano sila kaseryoso sa paghahanda ng hilaw itlog para sa kanya, si Erisa ay higit pa sa paggalaw. Nang maubos na ang itlog, hinalukan ito ni Benjamin para lumamig, iniwan niya ito bago tinulungan si Erisa na umupo. Tignan mo na lang kung mainit pa rin. Pinakain niya ito ng isang kutsara. Manam, hindi na. Buti na lang at hindi pa rin siya nakatikim ng itlog ito. Muli itong hinawakan ng lalaki at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanya. Pinagmamasdan ni Erisa ang kanyang mga labi na tila umiinom siya ng gamot. Nag-enjoy sina Benjamin at Mary.
Buksan mo ang bibig mo at ibuka mo ang bibig mo, mahinang sabi niya. Sumasayaw ang kanyang mga mata sa kagalakan. Hindi ito masama. Habang nakatayo si Maria sa tabi, si Erisa ay lubhang awkward. Ngayon lang ako kumakain ng itlog sa ganitong paraan, she bulong. Sa pag-unawa kung gaano kaingat si Benjamin kay Erisa, tahimik na naglakad palayo si Maria para bigyan ng espasyo ang mag-asawa. Umalis na si Lola. Maaari ko bang tapusin ito mamaya? Erisa nakipag-ayos, hinawakan niya ang kanyang mga kilay. Ngunit hindi ito magiging masarap lalo na kapag malamig na. Kumunat ang noo niya. Ang texture ng hilaw na itlog sa tubig ay malapit, at bukod pa riyan, hindi gaanong nagdagdag ng asukal si Benjamin. Paano kung magdagdag ka pa ng asukal? Nagtaas ng kilay ang lalaki. Maaari mo sanang tanungin mas maaga. Pinagmasdan siya ni Erisa na naglagay ng asukal at pinigilan siya nang maramdaman niya na sapat na. Iyon ang gagawin. Natikman niya ito at sinabi ng may pagkadismaya, sa palagay ko ito ay masyadong matamis. Hindi masarap ang lasa kung hindi ito matamis. Siya napabuntong hininga, nakatitig sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Habang nagbuntong hininga, muli niya itong pinakain. Subukan mo na ngayon, pagkatapos. Kumuha ng sip-sip si Erisa. Mas mahusay. Gagawin ko ito sa aking sarili. Sa pag-aayos ng baboy, siya hinawakan niya ang kanyang ilong at tinapos ang lahat ng sabay-sabay. Tumingin sa kanya si Benjamin ng may kasiyahan at panunukso. Mabaho ba ito? Kabanata 1166. Hindi, pero medyo malungkot siya. Hinawakan siya ni Eris sa dila. Nais ni Benjamin na kumuha ng ilang prutas upang mapabuti ang kanyang pakiramdam, ngunit doon wala pa siya sa ward dahil wala pa siyang oras para bilhin ang mga ito. Kaya, siya sa halip, binuhusan siya ng isang basong tubig. Uminom ka ng mas maraming tubig. Kukuha ako ng bibili ng prutas. Hinaplos niya ang ulo nito. Paglabas niya ng ward, nakita niya si Ethan at nagturo ang huli ay bumili ng ilang prutas at merienda na nagustuhan ni Erisa. Si Erisa ay nasa isang estado ng kaligayahan. Nanatili sa ospital si Benjamin hanggang sa gabi bago umalis kasama ang kanyang katulong. Bumalik siya para harapin ang kanyang pamangkin. Si Julian ay nakakulong sa basement na walang sino man niyakap ko siya sa kabila ng kanyang mga sigaw. Pagkatapos ng tila walang hanggan, ang sa wakas ay bumukas ang pinto ng basement, at tumingin siya ng emosyonal. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng ilaw, na nag-iinit nakakatakot na aura. Alam na ni Julian kung sino siya nang hindi na kailangan pang kumuha ng mas malinaw na hitsura. Agad na nagdulot ng takot sa kanyang puso ang pagtingin na iyon. Tito Benjamin, hindi ko talaga sinaktan si Tita Erisa. Okay lang ba siya ngayon? Sinubukan niyang i-play ang sentiment card, kumikilos ng labis mapagpakumbaba. Sa mga sandaling iyon, talagang umaasa siya na si Erisa ay mabuti. Kung hindi, tiyak na ipapabalat siya ni Benjamin buhay. Lumapit si Benjamin kay Julian at tiningnan ng huli condescendingly. Si Julian ay nasa isang mapang-akit na estado at hindi na nagdadala ang hangin ng awtoridad na ginamit niya. Anong kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Ni Benjamin parang nagmula sa madilim na kailaliman ng impyerno, na nagmumula sa buhok ng isang tao tumaas sa isang tibok ng puso. Isang lamig ang tumakbo sa gulugad ni Julian. Hindi ko. Puputulan ko ang dalawang kamay mo kung hindi ka sumasagot ako. Hinawakan ni Benjamin ang mga bisig ni Julian ng may masamang hangarin. Parang hindi nagbibiro ang lalaki, si Julian ay nakasuot ng asul na funk. Tito Benjamin, nagkamali ako. Hindi ko dapat hanggal na dinukot si Tita Erisa. And, I swear to you na sulit naman ang ibabayad niyo, smiley face. Pakiusap i-save mo ako sa pagkakataong ito. Gusto niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga paa ay nakatali, kaya hindi siya makagalaw. Ligtas ka. Kapag inagaw mo ang asawa ko, siya ba pakiusap para sa iyong awa? Walang ekspresyon na sabi ni Benjamin, ang kanyang tono ay puno ng kamandag. Nilunok ni Julian ang kanyang laway sa takot. Si Erisa ay, sa katunayan, humingi sila ng awa sa kanya. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang maghayganti Benjamin, kaya paano niya ito pababayaan? Habang nakayuko, hinawakan ni Benjamin ang mukha ng kanyang pamangkin, dagdag pa niya, hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag mo siyang ilagay sa isang daliri? Dahil sa takot na walang pag-iisip, umiling muna si Julian, at pagkatapos ay tumungo. Nagkamali ako, Tito Benjamin. Gagawin ko ang anumang sabihin mo sa akin. Huli na, hindi naman mabait na tao si Benjamin, at hindi ito ang unang pagkakataon na tumawid si Julian sa mga hangganan ng una.
Kung hindi ko siya bibigyan ng gamot na natikman niya, hilalo lang itong magiging walang prinsipyo sa hinaharap. O kaya naman ay ilagay ka sa likod ng mga rehas o hawakan mo ang iyong kamay pinutol. Magdesisyon ka na, sabi niya habang tumayo siya. Labis na nawalan ng pag-asa at galit si Julian sabay-sabay. Sa kasamaang palad, hindi siya sapat na malakas para labanan si Benjamin sa kasalukuyan. Kapag napunta ako sa bilangguan ngayon, matatapos na ang buhay ko, pero ang pagputol ng kamay ko ay masyadong malupit. Kapag ako ay may kapansanan, lahat ay titingnan bumaba sa akin. Tapos ka na ba sa pagpili? Wala akong masyadong oras, huwag kang mag-alala, malamig na paalala ni Benjamin kay Julian na huwag nang magtiis walang saysay na pakikibaka. Tito Benjamin, ibibigay ko sa iyo ang aking pamilya kumpanya. Ipinikit ng huli ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ng dating. Seryoso ka ba sa pag-iisip maaari mong bayaran ang paghihirap na dinanas ng asawa ko sa shoddy na iyon kumpanya mo? Hinawakan ni Julian ang kanyang mga ngipin. Ano pa ba ang gusto mo? Pagkatapos, hindi ka ba masyado nag-e-enjoy sa pag-aalaga sa asawa ko? Gagawin ko sige na nga, magdesisyon ka na lang. Hinawakan ni Benjamin ang isang kamay. Sa isang iglap, isang grupo ng mga bodyguard ang nag-atake mula sa labas at mabilis na hinawakan si Julian. Nang makita ni Julian ang isang nakamaskarang doktor na naglalakad kasama ang isang, nag-iinit ang ulo niya sa malamig na pawis. Anong ginagawa ninyo? Hayaan mo na ako. Huwag matakot. Ito ay isang maliit na pamamaraan lamang at sa madaling panahon ay matatapos na. Nagkunwaring inaaliw siya ng doktor. Gayunman, parang nakakatakot lang iyon kay Julian narinig, at siya ay may isang pakiramdam ng pag-aalinlangan. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor, tinanggal niya ang pantalon ni Julian at inilapit ang scalpel sa huli. Nang maunawaan nila kung ano ang balak nilang gawin, si Julian sumigaw siya at agad na nawalan ng malay. Ay rap ito sa lalong madaling panahon. Pinindot ni Benjamin Sean, natagpuan ang eksena na isang eyesore. Roger na. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang huli sa pagmamadali. Vasectomy lang ito. Walang malaking pakikitungo. Kabanata 1167. Napatingin si Benjamin sa oras na iyon. Pagkatapos ng paaralan oras na ngayon. Malamang nasa bahay na ang mga bata. Tulad ng inaasahan, nang bumalik si Benjamin sa pangunahing bumalik na si Gavin at ang iba pa at nakaupo sa sofa. Uminom ng tubig. Si Jasper ang unang nakapansin sa lalaki. Ang kanyang mga mata naiilawan. Mr. Graham, hindi pa ba bumabalik si Mommy? Bumalik na kami, pero wala na si Mommy. Natutulog ba siya? Tumingin din si Gavin at nagtanong, Daddy, si Mommy ba natutulog? Wala si Mommy sa bahay. Napatingin si Benjamin, pumunta muna sila sa kusina para tingnan kung naghahanda na ba si Edwin pagkain. Gusto niyang dalhin ang ilan sa ospital. Nagpalitan ng tingin ang 6 na bata sa isa-isa pa. Matapos uminom ng tubig at ilagay ang kanilang mga bagahe, naglakad sila sa kusina. Sir, nasaan na po ang mommy ko? Tanong ni Zachary nakakapagtaka. Lumabas ba si mommy imbes na magpahinga sa bahay? Dad, nasaan na si mommy? Bakit hindi ka kasama niya? Hindi rin pinabayaan ni Gavin ang isyo. Kailan ba uuwi si mommy, Mr. Graham? Si Tim hindi pa niya nakikita si Eris sa pagbalik niya mula sa paaralan, kaya miss na niya ito. Habang tinitingnan nila ang mga bata, sinabi ni Benjamin, kayo nasa ospital na si Mommy. Nagpunta ba siya roon para bisitahin ang lola niya? Jessie, akala ko naroon si Eris para makasama si Mary. Puntahan din natin si Lolo at Lola. Oliver, inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ang kanyang mga kapatid. Sumang-ayon sila sa kanya. Hintayin na lang natin si Sir, tapos na ang paghahanda ni Kuya Germs para makapag-lunch na kami lolo sa tuhod. Dad, pupunta ka ba sa ospital mamaya? Kami gusto kong pumunta roon para hanapin si Mommy at panatilihin ang kumpanya ng lola. Napagdesisyonan na ni Gavin na dalhin ang kanyang kasama niya ang mga kapatid niya para bisitahin si Maria sa ospital. Noong una ay gusto ni Benjamin na manatili na sila sa bahay. Subalit nang makita niyang napagdesisyonan niyang dalhin sa ospital ang mga ito, walang choice kundi sumang-ayon. Dadalhin ko kayo roon sandali. Tumango siya sa loob pag-aproba. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Yay! Si tatay ay dalhin mo kami sa ospital. Dad, okay lang kung hindi ka sumama. Gagawin namin, ibalik mo na si Mommy. Sabi ni Gavin, sabay tingin sa kanyang ama. Kapag sumama sa amin si Papa, hindi kami makakapaglaro sa harap ng ating mga puso, ang kanyang kamanghamanghang presensya. Ang nanay mo ay mananatili sa ospital para sa isang panahon ng panahon.
Hindi pa siya makakauwi, sabi ni Benjamin sa kanila ng maaga. Natatakot sila na baka magalit sila kay Eris sa kalaunan. Napakunot ang noo ni Gavin sa pag-aalala. Ano ang nangyari kay Mommy? Mr. Graham, nagkasakit na naman ba si Mommy? Ang nag-aalala ang mga bata lalo na kay Erisa. Okay naman si Mommy nung umalis kami sa eskwelahan sa umaga. Bakit bigla na lang siyang na-hospital? Hinaplos ni Benjamin ang kanilang mga ulo at magiliw na ipinaliwanag, nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis ang mami mo, kaya kailangan niyang manatili sa loob ang ospital para sa obserbasyon. Sa mga sandaling ito, hindi na kami makakapag-usap kayong mga kasama sa bahay. Lahat kayo ay dapat makinig kay Mr. Masunurin si Whitley. Okay lang ba si Mommy? Nakasimangot si Zachary. Tunay na si Mommy kaya mahina. Ito ay kaya nakakabahala. Siya ay naging mas mahusay na ngayon. Benjamin bahagyang pinisil ang pisngi ng bata habang hinihimok si Edwin na mas mabilis. Mabilis na inayos ni Edwin ang pagkain at sinundan ang septet sa ospital. Nang mabawi ni Julian ang kamalayan at nakita niya na nasa huling yugto pa rin ng operasyon ng doktor, dahil sa sakit na ginawa niya galit na galit siya sa pangalawang pagkakataon. Walang silbi ang pagkawala ng malay mula sa isang menor de edad. Na operasyon, pinagtatawanan ni Ethan. Itinaas ang kanyang tingin, sinulyapan ni Sean si Ethan at sabi niya, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, hindi ka na operahan. Huwag kang mag-alala, hindi ka rin ba mawawala ng gana sa takot? Napatingin si Ethan kay Sean at natawa ng tuyo. Tama ka, Mr. Bailey, bilusan mo na pataas. Hindi na kailangang gawin ito ng perpekto. Kung may peklat man o hindi kay Julian, maaaring mag-alala ng mas kaunti. Kabanata 1168. Habang nakatingin sandali kay Ethan, ngumiti si Sean makabuluhan. Akala niya ay naka-straight siya. Kahit anong mangyari, kailangan kong bigyan mo siya ng perpektong tahi, kung hindi, hindi niya kayang labanan ang suntok. Nawala ng pag-asa si Ethan sa mga salita. Walang pakialam sa napatigil siya sa pagtingin sa kanya baka matroma siya. Napaungon si Sean habang sinusuri ang kanyang nakumpleto ang gawain. Sige, maaari mo siyang alisin ngayon. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ethan ang mga bodyguard na ihagi si Julian palabas. Makalipas ang kalahating oras ay nakabawi na ang lalaki sa tabi ng kalsada at naramdaman niya ang matinding kirot sa pagitan ng kanyang mga binti. Malalim na pout at galit hugasan sa ibabaw niya. Wala pa rin akong asawa at walang anak pero si Benjamin. Talagang walang awa siya at malinaw na sinusubukang alisin ang aking angkan. Punong-puno ng matinding galit ang mga mata ni Julian. Sumigaw siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Benjamin Graham. Nakalimutan ni Benjamin ang naramdaman ni Julian, hindi iyon siya ay mag-aalaga tungkol dito. Sa sandaling iyon, dinala niya ang mga bata sa bahay ni Eris Ward. Naroon din sina Maria at Darius, at gayon din ang isang sinusuri ng nurse ang mga vitals ni Erisa. Nang makita ng mga bata ang kanilang ina na nakahiga sa loob ng bahay sa kama ng ospital, namumula ang kanilang mga mata, at napapaligiran nila. Siya kaagad. Inay, nandito na kayo. Ngumiti si Erisa at napatingin sa kanya malumanay ang mga bata at inaliw sila, okay lang ako. Huwag mag-alala. Sa pagharap sa kanyang hitsura ng kahihiyan, ipinaliwanag ni Benjamin, nag-aalala sila sa iyo at nagpilit na dumating. Sinabi mo sa kanila, di ba? Wala siyang magawa. Malalaman nila ito sa huli, kahit nasasabihin ko wala. Nagtungo sina Benjamin at Edwin sa coffee table para ilagay ang pagkain. Kung hindi umuwi sina Benjamin at Erisa ng isang araw, ang mga bata ay hindi nakapansin ng anumang bagay, ngunit kung tumagal ito ng ilang araw, ito ay parang may naamoy silang isda. Kaya't mas mahusay na sabihin baka mag-isip sila ng labis. Sa katunayan, ang 6 na batang ito ay matalim na matalino. Hindi sila kayang panatilihin ni Benjamin sa dilim ng matagal. Nang matapos ang pag-aalaga ng mga alagang hayop ni Erisa, ang inutusan niya ang kanyang mga anak na lumapit. Biglang tumaas ang kanyang kalooban nang niyakap niya ang mga ito at naamoy ang kanilang mga amoy ng gatas. Nang malaman niyang ang mga katangian ng kanyang asawa ay napabuntong hininga si Benjamin. Gutom ka na ba? Tanong niya. Patuloy pa rin sa pagkantot ni Erisa ang mga bata. Kayo na ba guys, kumakain ka ba? Tanong niya sa kanila. Hindi pa. Agad kaming nagpunta rito kasama si Daddy paaralan. Sagot ni Gavin habang umiiling ang iba. Magkain na lang tayo ng sabay-sabay. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo, inanyayahan niya sina Darius at Maria na sumama sa kanila sa tanghalian. Kumain ka dyan kasama ang lolo mo at lolo sa tuhod. Kailangan magpahinga ang mami mo, utos ni Benjamin,
na tila mahigpit na walang naglakas loob na sumuwi. Matapos lamang magpakita ng pagmamalasakit para kay Erisa ng ilang sandali nagpunta ba ang mga bata para kumain kasama sina Mary at Darius ng masunurin. Habang inaalagaan sila ni Edwin, umupo si Benjamin sa tabi ng kama at inilagay ang pagkain sa isang maliit na mesa para personal na pakainin si Erisa. Tinanong siya ni Erisa kung tapos na ba siya sa pag-aayos kasama si Julian. Sa pag-aakalang si Darius ay nasa paligid, nilunok niya ang tanong sa kanyang lalamunan. Kumain muna, napatingin sa kanya si Benjamin. Maya-maya pa ay dumating na rin si William. Agad siyang ibinaba niya ang sabon nang makita niyang naghukay na sila. Mr. Graham, ipainom natin ito kay Mrs. Graham, sopas muna. Lumingon upang tumingin kay Erisa, marahang tanong ni Benjamin, gusto mo bang uminom ng sabon o kumain ka? Sopas, nakangiti na sagot ni Erisa. Ayaw niya ang pagsisikap ni William na bumaba sa kanal. Bukod dito, ang pag-inom ng sopas bago kumain ay lalawak ang gana ng isang tao. Maraming salamat, William. Huwag mo nang banggitin, Mrs. Graham. Nakikita ko si Erisa, buti na lang at tuwang-tuwa si William. Hindi niya ginugulo ang mag-asawa, lumapit siya sa mga bata at nag-aalaga sa mga bata kasama si Edwin. Maya-maya pa ay nagbago na ang kapaligiran sa loob ng ward, medyo masigla. Kung hindi nakahiga si Erisa sa kama ng ospital, isaakala ko ito ay isang ordinaryong pagkain ng pamilya. Kabanata 1169. Nang dumating sina Sean at Ethan, binati sila ng isang masigla at maayos na kapaligiran sa ward. Gustong-gusto ni Jessie ang masarap na pagkain kaya siya dinala pa niya ang kanyang mangkok sa kama ng ospital at ibinahagi ito kay Erisa. Mommy, ang sarap naman nito. Subukan ito. Labis na naantig si Erisa sa kabaitan ng kanyang anak, kumilos siya at hindi niya ito kayang tanggihan. Masayang kinuha niya ang isang bibig ng pagkain at sabi niya, Manam, yummy. Mommy, kunin mo rin to. Napabuntong hininga ang dalaga sa kagalakan, ang kanyang kulay rosas at malambot na mukha ay pinalamutian ng dalawang kaibig-ibig na dimples. Ang maliliit na puwang sa ang kanyang mga ngipin sa harap ay nagpakita sa kanya ng mas kaibig-ibig. Kaya si Erisa hindi niya mapigilan ang pagnanais na yakapin at halikan siya. Pumasok si Sean sa kwarto, hinawakan si Jessie sa kanyang hinawakan niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Ano ang napakasarap, pwede rin ba akong magtagalog? Himapaglarong panunukso si Jessie, punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata sa dalaga. Hehe, Mr. Bailey, ibinigay ko na ang lahat sa aking inay. Wala nang natitira para sa iyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng walang pag-aalinlangan, ang liwanag at kailan-awan ay nakakaakit ng pansin ng lahat. Napakaganda niya na mahirap para sa isang tao na tumingin sa layo mula sa kanya. Muling hinalikan ni Sean ang pisngi niya. Hayaan mo rin akong yakapin siya. Lumapit si Ethan, sinubukan niyang agawin si Jessie kay Sean, pero nag-iingat si Sean sa dating sana ay magtagumpay siya at hindi niya ito pinabayaan. Hindi pa ako sapat, napakunot ang noo ni Sean. Sa pag-aalaga ng kanyang anak, hindi mapigilan ni Erisa, tumulong ka pero masaya ako. Mabilis na sinulyapan ni Benjamin ang dalawang lalaki at malinaw na tanong niya, naayos na ba ang isyo? Lahat ng ito ay inaasikaso, Mr. Graham. Ethan nagmamadali siyang sumagot, at hindi na nagsasalita pa nang makita niya si Darius. Hindi na nagsalita pa si Ben at nag-focus pa siya sa pag-aaral, pagpapakain kay Erisa sa halip. Mr. Bailey, pwede mo ba akong pababayaan ngayon? Gusto kong kumain. Ipinaalala ni Jessie kay Sean sa isang mapang-akit na tinig nang mapansin niyang nananatili pa rin ito, hawak siya. Kumunat ang noo ni Sean at dinala niya ito para kumain plato ng isang tao. Pakainin kita, Mr. Billy, pwede mo bang itigil ang pag-aalaga sa akin kapatid na babae? Napapikit ang mukha ni Gavin sa selos nang makita niyang hinahalikan ni Sean si Jessie paminsan-minsan. Sinulyapan ni Sean ang bata at ipinikit ang kanyang mga mata mapaglaro. Gavin, hindi ko sinasamantala ang ate mo. Kung ang iyong kinabukasan baka marinig ng bayaw mo ang sinabi mo, baka mali ang pagkakaintindi niya. Tumango si Gavin at gumamit ng tissue para panasan ang piyok ni Jessie, mga pisngi sa isang bahagyang exaggerated na paraan. Sa kasong iyon, itigil mo na ang paghalik kay Jessie. Hindi ka pwedeng mag-kiss siya. Tumango si Tim at ang iba pang mga tao sa pagsang-ayon, na nag-iingay, oo, hindi ka naman pwedeng mag-kiss kay Jessie. Napabuntong hininga si Sean. Lahat kayo ay dapat na nagseselos ako. Dahil ba sa hindi ka binibigyan ni Jessie ng halik, kaya hindi mo matiis ang lahat kapag pwede ko ba siyang halikan?
Hindi namin alam na umiiral ka nang magsimula kami kiss Jessie. Napabuntong hininga si Jasper at tumakbo para bigyan ng kamay ang kanyang kapatid, Beck. Agad na nadulas ng langis ang mukha ni Jessie. Sinubukan niyang panasan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay, ngunit sabi ni Gabby, hayaan mo na lang akong mag-ayos ng mga gamit mo, Jessie. Hehe, salamat, Gavin. Sagot niya, ang kanyang mga mata nag-iinit ng may pasasalamat. Ngumiti si Gavin mula sa tainga hanggang tainga. Habang kumakain ay pinagmamasdan ni Erisa ang mga bata na may kasamang ngumiti siya, nakaramdam ng labis na kaligayahan sa kanyang puso. Napansin niya na ang lahat ng atensyon ng kanyang asawa ay nakatuon sa mga bata, bahagyang lumipat si Benjamin, at hinarang ang kanyang sarili ang kanyang pananaw sa kanyang katawan. Itinaas ni Erisa ang kanyang tingin at natagpuan ang kanyang sarili na nakalak na patingin siya sa lalaki, at ang matinding tingin nito ay nag-iwan sa kanya ng panandaliang pagkabigla. Mag-focus ka sa pagkain mo, seryosong utos niya. Napatingin siya sa kanya, naramdaman niya ang kanyang mga iniisip, at tumawa. Hinaharang mo ang aking pananaw. Napaungol si Benjamin, at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanyang sopas nang walang lumipat palayo. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang telepono na may paparating na tawag mula kay Kingsley. Ano ang nangyayari? Boss, bakit hindi ko makausap si Erisa? Pumunta ako upang kunin sinabi sa akin ni Gavin at ng iba pang mga taga-paaralan, ngunit sinabi sa akin ng guro na umalis sila matagal na ang nakalipas. Pagpunta ko sa bahay niyo, wala ring tao sa bahay. Saan sila nagpunta? Sinabi ko kay Erisa kanina na kailangan ko ang tulong nila ngayong gabi. Sa sobrang lapit na pag-uugali ni Erisa naririnig ko ang boses ng tumatawag sa telepono ng malakas at malinaw. Sinalubong niya ang mausisa na tingin ni Benjamin at sumagot na may isang tumango na nakangiti. Kung hindi dahil sa tawag ni Kingsley, sana ay ganap na nakalimutan ang bagay na ito. Kabanata 1170. Nasa ospital na tayo, sabi ni Benjamin Kingsley. Biglang tunog ang sigaw ni Kingsley mula sa iba pang dulo ng linya. Kung nasa ospital kayong dalawa, ibig sabihin ba nito ay ang mga bata mayroon din ba? Bakit nandyan ang lahat? Masama ang loob ng asawa ko, nakangiting sagot ni Benjamin bago agad ibinaba ang telepono. Ang prioridad niya ay pakainin ang kanyang asawa. Gusto ni Erisa na kumain ng mag-isa, pero iniwasan niya ito kamay. Hindi naman masama na kumain ka ng mag-isa. Magpakain ka at hayaan mo akong kumain ikaw. Bahagya siyang namula at nagnakaw ng isang sulyap sa isang masiglang eksena kung saan ang mga bata ay nalilibyugan. Parang walang sino man ang pagbibigay pansin sa mag-asawa. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Maging mas maingat sa susunod na pag-uusap mo na lang muna ang magsasalita. Nakakahiyagod nga marinighan mga tigurang ito. Ang mga sulok ng bibig ni Benjamin ay nakakunot ang noong ngumiti siya ng bulong siya, hindi nila kami maririnig. Hindi makapagsalita si Erisa, nanginginig ang kanyang bibig bahagyang sa kanyang sagot. Sa wakas ay dumating na rin ang mga bata sa wakas ay kinain ko na ang kalahati ng pagkain niya. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala para kay Erisa, binati niya humingi ng tulong si Benjamin, at humingi ng tulong sa mga bata. Mga kapatid, dadalhin ko kayo sa bahay ko para sa isang kapistahan. Halika, ayaw naming umalis, tutol si Gavin, nakatingin ang lalaking may determinadong ekspresyon. Ayaw niyang iwan ang tabi ni Erisa at mas pinili niyang manatili sa tabi niya. Bahagyang pinisil ni Kingsley ang pisngi ni Gavin at hinawakan magkahawak ang kanyang mga kamay, nagmamakaawa, please, emergency ito. Hanggat kayong lahat samahan mo ako sa pag-uwi ngayong gabi, ipinapangako ko na bibilhin ko ang anumang hinihingi mo sa loob ng bahay bumalik. Habang nakikita ang mga mata ng mga bata, siya ay sinamantala niya ang pagkakataon at nagpatuloy sa pag-uusap, bibigyan ko pa kayo ng mga gift card. Na may malaking halaga, gusto kong makasama si Mommy. Tinig ni Jessie ang mga saloobin ng lahat. Malakas ang tukso ni Kingsley, pero nang harapin sa pagpili nila ni Erisa, pinili pa rin nila ang kanilang ina ng walang pag-aatubili. Inaalagaan ka na ni Mommy Tatay. Kapag na-miss mo na siya, ipinapangako ko sa iyo na ibabalik kita rito pagkatapos ng hapunan. Desidido si Kingsley na gawin ang lahat ng mga hinto upang kumbansihin sila. Para saan mo sila dinadala sa bahay mo? Sean ay nalilito. Ngumiti si Kingsley ng tupa, medyo nahihiya. Dahil ba gusto ng lolo mo na ipakilala may tao sa iyo? Agad na hinawakan ni Darius ang kuko sa ulo, malapit na ang kanyang pakikipagkaibigan sa patriarka ng Watts, si Victor Watts, na nagbibigay sa kanya ng mahalagang pananaw sa kasalukuyang problema ni Kingsley. Ngumiti si Kingsley ng may pag-aalinlangan.
Huwag mo akong pagtawanan higit pa, Mr. Graham. Hindi mo ba naramdaman ang pag-aaway ng lolo ko paminsan-minsan? Kasi, hindi naman siya magkilos ng ganito. Sina Darius at Victor ay mula sa iisang henerasyon. Sa pamamagitan ng tama, dapat tawagin ni Kingsley si Darius bilang Old Mr. Graham, ngunit upang payapain ang matanda, mas napatingin siya kay Darius, na sumusunod sa pangunguna ni Benjamin. Kapag naririnig ka ng lolo mo, siguradong ibibigay kanya maganda ang pagkabugbog mo. Natawa si Darius, Sir, huwag po sana kayong magreklamo sa kanya. Dadalhin ko na ang mga bata ngayon. Ibinalik ni Kingsley ang pag-uusap sa pangunahing paksa. Paulit-ulit na tinawagan ni Victor si Kingsley, ngunit hindi ito ginawa ng huli. Sinagot niya ang telepono hanggang sa makasama niya ang mga bata. Bumalik ka na kay Mr. Watts. Eris na naiintindihan niya ang kagyat na pag-uugali ni Kingsley. Mami, okay lang ba talaga sa amin na umalis? Sa Carrie tiningnan siya nito na may bakas na pag-aalala sa kanyang mga mata. Bagamat nasasabik siya sa pag-aalala ni Ryan, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa pag-alis niya nanay. Sige na, masarap na pagkain at mga gift card ang naghihintay. Paano maaari mo bang sabihin na hindi sana? Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Nag-e-enjoy kayo. Nang marinig iyon, sa wakas ay pumayag ang mga bata na sumama. Umuwi na si Kingsley. Nagpasalamat naman si Ariel kay Erisa at sabi niya, Erisa, kapag nakalabas ka na sa ospital, gamutin kita isang marangyang pagkain. Okay, mabilis niyang pagsang-ayon. Samantala, napatingin si Benjamin sa kaibigan. Napangiti si Kingsley at nagmamadaling umalis kasama ang mga bata, sana maiwasan ang anumang posibleng pagkagambala ni Benjamin. Hindi pa ako kumakain, siguro sasamahan ko rin kayo. Napatingin si Sean at napagtanto na wala siyang mapilit na bagay sa sandaling iyon. Sa makatuwid, siya nagpasya siyang samahan si Kingsley pabalik sa tirahan ng Watts para sa libreng pagkain. Excited na rin si Ethan na sumama sa kanila. Gayunman, matapos ang pag-iisip ng mga naunang sinabi ni Benjamin mula sa umaga, sumuko siya sa naisip at nanatili sa likod. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Napatingin si Benjamin sa kanyang katulong, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi nasiyahan. Si Ethan ay nabugbog na pipi.